Kapal naman talaga ng mukha mo. Sa bibig mo pa nanggaling? Mahal ka ng Diyos? Anong ginagawa mo dito? Gusto mo bang lumaki ang balita tungkol sa ating dalawa? Balita tungkol sa ating dalawa. Malulusutan ko yun eh. Sasabihin ko lang sa mga reporters ang listahan ng lahat ng napatay ng pamilya mo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Si Lando, si Apocano, mga napatay niyo sa sunog. Pati ba naman ang asawa ko? Alam ko na ang totoo rin doon. Hindi aksidente ang nangyari kay Kaloy at sa mga kasama niya nung gabing yun. Kaya sino kaya sa inyo ni Scarlett ang nag-utos nun? Ha? Sino? Bilib naman ako sa'yo. Hindi ka na naubusan ng ibibintang sa akin. Pati pagkamatay ng asawa mong pulpul, sisisi mo pa sa akin. Katanghan ang pumatay sa kanya. Huwag mong pagsasalitaan ng asawa ko niyan. Pera lang ang meron ka. Wala kang puso, wala kang konsensya. Walang-wala ka sa asawa. Kaya itong tatandaan mo rin doon. Iisa lang ang kikilalaning ama ni Kidlat. At yun ay si Carlos Asuncion. Malis ka na. Malis ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ako kailangang itabi. Pero sabihin mo dyan sa asawa mo na huwag niya na akong sisi. Dahil pag ginawa niya yun, magkakaungkatan tayo. Dahil alalahanin mo, hindi lang ako ang may tinatagong lihim sa anak ko. Tol, sa tingin nyo ba totoong sinubukan ni Jackson patayin si Rendon? Hindi imposible. Lahat naman sila mamamatay tao eh. Mga tuso naman kasi talaga yung mga Victor. Kaya hindi na ako magtataka kung sila rin mag-uubos. Honey, ngayon wala na si Jackson, ligtas ka na. Gusto mo, atid ka na namin sa pamilya mo sa probinsya mo? Tatanggapin ka naman ng pamilya mo pag nalaman nila yung totoo eh. Walang magulang na matitiis ang anak nila. Teka lang muna. Si Jackson lang yung napatay. Pero si Matos, buhay pa. Malay ba natin kung pinapahanap pa rin niya ako? Baka masundan niya hanggang sa bahay nila nanay. Sus! Ayaw mo lang umalis ng bahay kasi mamimiss mo kami. Ah, ganon. Oo. Oo. Sabihin mo, hindi kayo makakausap. Ah, talaga lang ah. Seryoso ka? Totoo naman eh. O, pag wala na ako dito, wala ka nang kasama, solo flight ka na lang. Pag wala itong tatlong kaibigan mo. Oo. O, kaya aminin mo na. Aminin mo na, mamimiss mo ako. Oo na, sige na, manalo ka na. Nauli mo ako doon, sige. Sige kayo. Mawawala ng ganda tong bago niyo pag nawala ako. Yes po, ma'am. Walang sinabi si Georgina. Sigurado ka? Were you there the whole time? Baka naman may sinabi siya na hindi mo narinig. Eh, hindi naman po ako nawala sa tabi ni Georgina habang ini-interrogate siya ng mga kasama kong investigador. Wala din siyang kinantanong-tanongin siya tungkol dun sa sunog sa Riles. Maski nga nung kinausap siya nung Maying tsaka nung attorney, wala rin siyang sinabi. What? What do you mean? Nagkita sila? Opo, ma'am. Yun lang, may inabot na calling card yung abogado ni Maying kay Georgina. Hindi ko na alam kung nagkakontakan na sila. Ubus na ang tiwala ko kay Georgina. Gusto niyong turuan ko ng leksyon, boss?
hindi na yung matuturuan. You can't teach old dogs new tricks. Anong gusto niyong gawin ko? Put her down. Don't you dare look at me na parang hindi mo alam kung anong ginawa mo. Hindi ka na talaga mapagkakatiwalaan. Oof, oof. Naisampa ko na yung reklamo natin laban sa ospital. Alam naman natin kung anong magiging depensa nila eh. Pero hindi nila may pagkakaila na may negligence na nangyari kaya inabot ng 3 taon. Nakakulong ka doon nang hindi alam ng pamilya mo. Pero gaya nga ng sabi ninyo, mahirap idikit yung pangalan ng mga Victor sa kaso na to. Biktima ng mga Victor ang buong Riles. Kailangan may managot din doon. Dadating tayo dyan, ha? Tiwala lang tayo kay attorney. Excuse me. Hello? Sino to? Attorney, may problema ho ba? Hindi naman nagsasalita eh. Prank call. Tawag mo yun.